Sa kakatapos lang na FIBA World Cup ay sinabi mismo ng FIBA na hindi nila i-adapt ang FIFA nationality rule. Ito kasi yung hinihiling dati ng mga Filipino fans na makapaglaro yung mga players na hindi nakakuha ng passport before 16 years old. Nakatulad din ng SEA Games at Asian Game na basta may Filipino descent pwede maglaro. Sa FIBA, hindi nila babaguhin yung rule na yon. Hindi lang naman Pilipinas ang nagre-request na baguhin yung rule na yon. Sa ngayon, recent rule pa rin at naturalization rule ang gagamitin ng FIBA, isa lang per team. Pero yung iba kasi, hindi kasi pabor din na merong naturalized player kasi nga di umano naaapektuhan yung grassroots player at program. Bukod pa dyan, yung Team USA kakatapos pa lang ng kanilang World Cup stint at pinaghahandaan na yung next year Olympics. Pero hindi lang Team USA ang naghahanda doon, meron pang isa. At yung isa din nagre-request na baguhin sana ang rule na papabor sa kanila. Para naman sa ibang sports league at event, kasama na rin dito yung mga online games. Subukan lamang ang 1xBet. Gamitin lamang ang promo code na 3BH para makakuha din ng 5,000 bonus credit. Kung magkano ang dineposit nyo, ganun din na makukuha nyong bonus. Gamitin lamang ang GCash, Paymaya at GCash Direct para sa mas madaling transaksyon. Nasa comment section ang link para sa tutorial at iba pang mga online games. Ang Team Bahamas naging headline din dati dahil sa pagsali nila sa Olympic pre-qualifying tournament na nakapasok nga sila doon. At isa pang headline doon, si Eric Gordon. Kasama kasi niya sa Team Bahamas si DeAndre Ayton, Buddy Hield, si Kai Jones kasi ng Hornets. Dati naglaro na siya sa junior team ng Bahamas kaya eligible siya sa qualifying tournaments or maglaro sa Team Bahamas talaga bilang local. Si Eric Gordon kasali sa team nang lumipat siya dito. Sa report kasi listed siya bilang naturalized player since naglaro na siya dati sa Team USA. Nagre-recruit na rin kasi ang Team Bahamas. Si Klay Thompson kinukonsider na maglaro para sa Olympic qualifying tournament. Para makapasok din sa Olympics. Kasi kung iintayin niya World Cup, 37 years old na siya noon at kalimitan pa ng qualifying tournament sa World Cup during NBA season. Ang rason naman ni Klay kung bakit niya gustong sumali sa Team Bahamas dahil sa tatay niya. Wala kasing pagkakataon na makasali ang kanyang ama noong 70s at 80s. Ang kapatid kasi ni Klay Thompson, assistant coach ng team. Yung isa pa niyang kapatid, si Michael Thompson, naglaro na dati sa Bahamas noong mga 2022. Hindi ko lang sigurado kung local player siya doon. Ayon din kay Klay, focus niya muna ngayon ng NBA season. Pero yung consideration na maglaro siya sa Team Bahamas andun pa rin. Hindi nga lang ganun kadali. Si Klay naging member na kasi ng Team USA katulad ni Eric Gordon. Ito yung mga requirements na kailangan gawin ni Klay. Ang player dapat merong passport na ng new country gaya ng Bahamas. Si Klay Thompson hindi dapat nag-represent sa World Cup or Olympics within last 3 years. Kailangan din siyang i-release ng federation gaya ng Team USA tapos kukuha siya ng approval sa FIBA na sa case or consideration ng developing country yung Bahamas na sasalihan ni Klay, yun din kasi naging dahilan kung bakit inapproban itong si Eric Gordon. Sa ngayon kasi wala pang malinaw na balita kung si Klay Thompson nag-a-apply na para sumali sa Team Bahamas. Kasi base lang sa interview niyang sinasabing consideration talaga niyang sumali. At kung gagawin kasi ni Klay yung process at ma-approban siya, ang Bahamas naman kailangan mamili sa pagitan ni Klay Thompson at ni Eric Gordon kung sino isasama sa lineup. Hindi sila pwede magsabay dahil lalabas ngang naturalized player si Eric Gordon at itong si Klay Thompson. Sa report din, nire-recruit ng Bahamas ang magkapatid na Evan at Isaiah Mobley. Kasama din si Naz Reid. Eligible sila maglaro sa Bahamas. Susubukan i-recruit yung dalawang magkapatid pero hindi nangangahulog ang local player agad dahil si Evan Mobley naglaro na sa junior team ng USA. Base din sa report, gustong sumali ni Evan Mobley sa Team USA dahil nga nakapaglaro na siya doon nung under 17 pa lang. Kaya walang kasiguraduhan yung kay Klay Thompson dahil isang spot lang naman ang available kung naturalized player. Kasi nasa consideration din ng Bahamas na makuha si Evan Mobley. Mas bata, mas mahaba yung malalaro sa team nila.